magaling, gamitin sa paglingap, laging damhin kung may naghihirap. At tandaan, ganyang pagmamahalan, unang-unang atas ng kabanalan. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan niyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kalit-litang bahagi ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hanggat di nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga, kahit sa kalit-liitang bahagi nito, at magturo ng gayon sa mga tao, ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon, ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Welcome po sa Our Lady of Lazaret, Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak. Asamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Ang atin pong mga pagbasa para sa araw na ito ay tungkol sa batas, particularly tungkol sa kahalagahan ng batas. Sa ating unang pagbasa ay narinig po natin kung paanong inuutusan ni Moises sa mga Israelita na unawain at sundin ang kautusan o batas ng Diyos. Ang follow-up nito ay yung sinabi ng ating Panginoong Hesukristo sa ating narinig na ebanghelyo nang sabihin niyang siya'y naparito hindi upang pawalang bisa o pawalan ng halaga ang mga kautusan ng Diyos, kundi ang ipaliwanag pa nga ito at bigyan pa ng kaganapan. Mahalaga ang batas. Pero maitatanong po natin, bakit nga ba mahalaga ang batas? Ang batas ng Diyos, maging ang batas ng tao, lalong-lalo na kung ang batas ng tao ay naaayon sa batas ng Diyos. Bakit nga ba mahalaga ang batas at mga kautusan? Well, sa palagay ko, pwede po nating ugatin ito sa ugat din naman o dahilan din naman ng pagbibigay ng Diyos ng kautusan. Ang isang makikita po natin para dyan ay, di po ba, nagbigay ang Diyos ng kautusan matapos siyang makipagtipan sa kanyang piniling bayan? When God said to Israel, "I will be your God, and you shall be my people." Nang makipagtipan ang Diyos sa bayan ng Israel, di lumaon, nagbigay siya ng mga kautusan, particularly ang 10 kautusan. At yan ay upang ang kanyang pakikipagtipan, ang kanyang relasyon sa kanyang bayan ay mapangalagaan. So simplihan po natin ang dahilan. Maraming mga dahilan kung bakit mahalaga ang mga batas at kautusan. Pero isa sa pinakamahalagang dahilan ng kahalagahan ng batas at ng mga kautusan ay upang mapangalagaan ang mga bagay o ang mga mahalagang bagay sa ating buhay. Tingnan po ninyo kapag tayo bumibili ng mga mamahaling appliances. May manual, di ba? May mga do's and don'ts. Ito yung mga dapat mong gawin. Ito yung mga hindi mo dapat gawin sa gamit na binili mo. Mahalaga po ito sapagkat ito ang mga ngalaga sa pricey o mahal na item na ating binili. Subukan niyo pong bumili ng mga appliances sa mga simpleng tindahan. Halimbawa, yung mga, meron pa bang ganito, yung nagbebenta ng mga TV na hindi flat, yung may umbok pa rin sa likod. Walang manual yan. Hindi ka bibigyan ng manual yan kasi nga, segunda mano na lang at mura lang. Dati ay nasamahan ko ang mga kaibigan ko sa isang
branded, napakamahal na brand sa Europe. Bibili sila ng mga bags. Aba, dun sa tindahan may batas. Isa sa mga batas, hindi mo pwedeng basta hawakan yung bag. Kailangan magpa-assist ka. At yung assistant, o yung mag-a-assist sa'yo, ay naka-gloves pa talaga bago hawakan yung bag. Sabi ko tuloy, ang arte-arte naman dito. Nagkataon Pilipina pala yung nag-a-assist sa amin. Kasi po, mamahalin yung mga bags. Me and my big mouth. Para bang gusto sabihin sa akin, doon ka bumili ng bag sa Tiangge. Kahit itsa-itsa mo yung mga bags doon, walang papawal sa'yo. At kailan nga ba ako nasakay sa kotse nung kaibigan ko na may batas. Bawal kumain sa loob ng kotse. At yun ay dahil gusto niyang pangalagaan yung kotse na kanyang pinahalagahan. Mahalaga ang mga batas upang mapangalagaan ang mga bagay na mahalaga sa ating buhay. Sipin po ninyo, kung yung mga appliances, kung yung mga bags, kung yung sasakyan, kahit pa mga mahal yung mga yan, ay kailangan pang may mga batas na magprotekta sa mga yan. Gaano pa kaya ang buhay natin na mas mahal kaysa sa milyong-milyong mga bags? Buhay ng kapwa natin, kalayaan natin, kalusugan natin, kalikasan natin, bayan natin, pamilya natin, lalong-lalo na relasyon natin sa Panginoon natin. The more we need laws, mas kailangan natin ng batas upang maprotektahan ang tunay na mahalagang bagay na yan sa ating buhay. Kung ito ang magiging tingin natin sa mga makatwirang batas na pinaiiral natin sa buhay natin, hindi man mawala, mababawasan ng malaking pagod, mababawasan ng malaking hirap ang pagsunod natin sa mga batas at alituntunin. Kung mapapahalagahan talaga ng isang estudyante ang pag-aaral niya, lalo pat ito ang pwedeng pinakapamana na ng kanyang mga magulang para sa kanya. Kaya nga ang kanyang mga magulang pinapasok kahit anong trabaho, nagpapaalipin kung kani-kanino. Dahil alam ng kanyang magulang ang halaga nung nakapag-aral. Kung yun ay magsisink in sa isip at puso ng isang estudyante, hindi magiging mahirap para sa kanya ang sundin ang mga sinasabi sa kanya ng mga magulang niya at ng mga guro niya na mag-aral siyang mabuting talaga, na huwag munang magbarkada, huwag munang mag-girlfriend, huwag munang mag-boyfriend. Aral muna. Kung mapapahalagahan talaga natin ang kaayusan sa daan, lalong-lalo na ang safety natin, kapag tayo naglalakbay kahit saan, hindi magiging mahirap para sa atin ang sundin ang mga batas, trapiko, kung magiging mahalaga lang talaga para sa atin ang kalikasan. Hindi tayo basta magpuputol ng puno, anumang oras nating maisipan. Kahit na ito'y kailangan na, magdadalawang isip tayong pumutol ng puno. At syempre, hindi tayo magtatapon ng basura kung saan-saan. Kung papahalagahan mo lang ang pamilya mo, kung gaano ka kamahal ng asawa mo, kung gaano kahalaga na mabuo ang inyong pamilya at hindi ito masira, hindi magiging mahirap para sa iyo ang sundin ang mga sinasabi ng asawa mo, ang mga dapat mong gawin at ang mga hindi mo dapat gawin. At syempre, kung talagang mamahalin natin ang Diyos, hindi tayo tatamarin sa pagsisimba. Hindi tayo pipilitin. Hindi magiging napakahirap para sa atin ang umiwas sa tukso at ang gumawa ng mabuti. Hindi magiging mahirap para sa atin ang sumunod sa mga batas ng Diyos kung tunay nating minamahal ang Diyos. Kaya siguro mga kapatid, kapag tinatamad na tayong sumunod sa mga batas, sa mga alituntunin ng ating buhay na maayos naman, sabi ko nga, naaayon naman sa kalooban ng Diyos. Tanungin natin ang ating sarili, baka nawawala na o nababawasan na ng malaki ang pagmamahal natin sa mga tunay na mahalaga sa buhay natin. Tingnan natin yun. Sapagkat ang tunay na mahalaga, hindi nawawala ang halaga. Hindi pwedeng mawala ang halaga ng buhay ng tao, ang buhay natin, ang buhay ng kapwa natin. Hindi po pwedeng mawala o mabawasan man lang ang halaga ng kalayaan natin, ang halaga ng bayan natin, ang halaga ng kalikasan, ang halaga ng pamilya, ang halaga ng relasyon natin sa Diyos. Ang mga bagay na ito ay tunay na mahalaga, kaya hindi po pwedeng mabawasan man lang ng halaga. Therefore, kung nahirapan tayong sumunod sa mga batas para pangalagaan ang mga yan, nako, warning na yun sa atin. Uy, ayusin mo sarili mo.
Nababawasan na ang pagmamahal mo sa bagay na dapat ay pinapahalagahan mo. Let that serve as a warning for us kasi mahirap na hindi natin pahalagahan ang mga tunay na mahalaga sa ating buhay. Yan ay ating pag-iisihan. Kaya napakahalaga ng mga batas upang ang mga ito ay tunay nating mga pangalagaan. Ito sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Lagyan natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa, makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Hindi ako magtutunan. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko, sapagkat alam niya ang pinagdaraanan ko. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo akong mapahalagahan ang mga tunay na mahalaga sa aking buhay at hindi upang isakripisyo mga ito, and therefore hindi na ako sumunod sa mga dapat na gawin ko. Hindi ko na iwasan ang mga dapat na iwasan ko. Tulungan mo ako, Panginoon, na matino sa pagsunod sa mga batas mo na nakasulat hindi lamang sa tableta, kundi sa puso ko, nasa konsensya ko. Tulungan mo ako, Panginoon. Gayon din ang hinihiling ko para sa mga tao na pinagdarasal kong magbago. Manumbalik nawa sa kanila yung pagpapahalaga sa amin na kanilang pamilya at lalong-lalo na sa iyo upang matutunan nila na magbago. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo, sapagkat mahal ka ng Diyos, yan ang pakatandaan mo. Kaya may mga batas, kaya ka may konsensya. Mahal ka ng Diyos, hindi lang ikaw, kundi lalo na ang pamilya mo, ang kapwa mo. Para sa iyo ang mga batas na ito. Sundin natin ang ating konsensya. Bumoto tayo ayon sa ating konsensya. Sundin natin ang Diyos, hindi ang ating gusto at hindi ang kung sino na po pwedeng magkamali o manloko. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kaparanan sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen.